Bukas ang 2-day transport strike ng iba't ibang grupo bilang pagtutol sa nakalululang presyo ng produktong petrolyo. Paano naman kaya ito pinaghahandaan ng alternative modes of transportation? Alamin natin sa Agenda Report ni Ian Maghanoy, live mula po dyan sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ian, go ahead. Vicky, tama ka nga dyan. Bukas ay nakatakdang simulan ang 2 araw na malawakang tigil pasada sa pangunguna ng nasa 20 transport group bilang protesta sa nakalululang presyo ng mga krudo, bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Kaya ang MRT Quezon Avenue Station ay nagpahayag na rin ng kahandaan sa pagpapasakay ng mga inaasahang masustranded ng mga pasahero sa pagsisimula ng tigil pasada. 19 na kabuang bilang ng mga tren ng MRT3 ang average number of trains na bumabiyahe over EDSA araw-araw. Pero dahil aarangkada na bukas ang 2-day nationwide transport strike, binagyang diin ng liderato ng MRT3 na handa silang saluhin ang mga apektadong pasahero. Kabilang sa mga makikiisa sa tigil pasada ay ang mga public utility vehicles tulad ng jeep, bus at UV Express. Posibleng pahirapan din ang pagbubuk dahil libo-libong mga motorcycle at car ride-hailing drivers ang sasali rin sa strike. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ng isang mapagkakatiwalaang source mula sa MRT3 administration na sagad na raw ang 19 trains na bumabiyahe araw-araw. Hindi na anya ito madadagdagan pa. Pero ang mga train naman daw ay may 4 hanggang 6 na mga bagong kayang magsakay ng mga pasahero. Wala pa rin daw plano ang ahensya na mag-extend ng operating hours. Nagpapatuloy naman ang 50% na fare discount ng tren para sa lahat ng mga commuter nito na sinimulang ipatupad noong March 23. Magtatagal ang diskwento until further notice para maibsan na rin ang epekto ng oil crisis. Malaking tulong siya for us sa mga commuters. Kasi kahit pa paano, kasi hopefully na hindi naman to for life. Vicky, hanggang sa mga oras nga na ito ay nananatiling normal ang daloy ng pagtanggap ng mga pasahero ng transport sector dito sa kahabaan ng northbound lane at southbound lane ng EDSA sa Quezon Avenue. Pero bukas asahan daw ng maluwag na kalsada dahil nga sa tigil pasada. Gayon din yung paglobo ng bilang ng mga pasaherong sasakay sa MRT3 station. At pero ayon naman sa Metropolitan Manila Development Authority kaninang hapon ay nakahanda rin ang ahensya na magpatupad naman at magbigay ng libreng sakay program para sa mga pasahero na inaasahang maso-stranded mula sa tigil pasada na gagawin bukas at sa Friday. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Ian Maghanoy. Nag-uulat ang live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.